Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Batid ng lahat na ang channel na ito ay isang uri ng self-improvement channel. Ngunit sa channel na ito, we only spit facts. We don't sugarcoat. Kung bago ka pa lang o matagal ko ng taga-subaybay, bilang tanda ng aking layunin, nararapat mong panoorin ang video na ito. You see, kung naiibigan mong panoorin ang mga content sa channel na ito ay dahil may mga natututunan kang bago at nagiging motivated ka na mag-improve. Pero saglit lang, bago ka gumawa ng hakbang at magdesisyon na tahakin ang self-improvement journey na ito, may mga dapat kang malaman, iho. You see, this video is not for the faint-hearted people. Bawal ito sa mga mabilis panghinaan ng loob dahil brutal ang mga sasabihin ko at iisipin ng marami na discouragement video ito. Normal yan, lalo na kung bulate ka mag-isip at may makitid na pangunawa. Ngayon, bago mo simulan o ipagpatuloy ang self-improvement journey mo, may 6 na katotohanan ka munang dapat malaman tungkol dito. Kung ano-ano iyon, tapusin mo ang video na ito at umunawang mabuti. Like and subscribe if you find this content interesting. Number 1. Loneliness. Ito ang mapait na katotohanan kapag tinahak mo ang landas ng self-improvement. Mag-isa ka lang sa prosesong ito at dahil dyan, marami ang sumusuko dahil hindi nila kinakaya ang pag-iisa. Nawawala na sila ng gana kapag napagtantunan nilang wala silang ibang kasama kundi sarili lang nila. Totoo yan, mawawalan ka ng kaibigan kapag sineryoso mo ito. Unti-unti ka nilang lalayuan o lalayuan mo sila dahil sa pangsariling kapakanan. Kaya mag-iiba ang tingin nila sa iyo. Magmumukha kang masama sa paningin nila kesyo nagbago ka na daw at kung ano-ano pang mga nonsense na sasabihin nila na di mo dapat pakinggan. Diyan ka unti-unting mawawalan ng kaibigan. You see, ang self-improvement ay hindi banayad na biyahe. Maraming lubak na daan ng iyong tatahakin. Mahirap, hindi madali, kaya nga hindi lahat nagagawa ito at kaya mag-isa ka rin lang sa prosesong ito sapagkat hindi lahat kayang magtiis at maghirap dahil maraming mahihina na mas pipiliin pang magpasarap sa buhay, kain, tulog at walang ginawa kundi mag-cellphone maghapon, walang sawang scroll sa TikTok at kung ano-ano pa. Mga nabubulok na ang utak kakalaro ng mga walang kwentang online games. Mga nakakaawa. Yan ang dahilan kung bakit mag-isa ka lang sa prosesong ito. Self-improvement is not for everybody. Huwag mo nang piliting mag-akay pa ng kasama dahil kapag sumuko yan at mahina ang willpower mo, hihilahin ka lang yan pababa. Number 2. Painful. Tama ang iyong narinig. Self-improvement is painful. It will kill you from the inside. It will crush you and it will destroy you. Makakaramdam ka ng extreme discomfort na nagiging dahilan kaya sumusuko ang marami. They don't like the feeling of discomfort. Mas pipiliin nilang manatili sa lilim ng kanilang comfort zone at doon magpalaki ng tiyan. Mga nakakaawa. Tandaan nyo itong lahat. A man cannot remake himself without suffering, for he is both the marvel and the sculptor. Isang tanyag na kasabihan na napakalalim ng kahulugan kung uunawain mo ito. You see, in order to improve yourself, you first need to suffer and destroy yourself. Kailangan mong sirain at itapon ang lumang bersyon ng iyong sarili dahil kung hindi mo ito gagawin, mananatili kang luma. Parang pag-ayos lang din ang bahay. Kailangang sirain at itapon ang mga dapat nang palitan dahil hindi ito mapapaganda kung mananatili ang mga sirang bahagi nito.
Gayun din pagdating sa self-improvement, you will first suffer but you will come back stronger. Tandaan mo, hindi ka patitibayin ng comfort zone mo. Bagkus, mas pahihinain ka pa nito, lalo kang magmumukhang malambot at nakakaawa. Tandaan nyo, pain is your true friend. It is the only thing that can make you stronger. Number 3, lifelong journey. Sa ibang self-improvement tips, babanggitin nila sa iyo sa loob ng 1 buwan o 3, mag-i-improve ang buhay mo. Kalokohan. Here is the truth. Self-improvement is never a short-term commitment. It's a lifelong journey. Hindi ito pang 1 buwan lang o 3. Tapos babalik ka na ulit sa dati mong gawi. Hangal. Kung ganyan lang din naman ang tingin mo sa self-improvement, huwag mo nang ipilit, iho. Niloloko mo lang sarili mo. You will just waste your time, energy, and effort. Babalik ka lang din naman pala sa old loser lifestyle mo. Kalokohan. You see, self-improvement is not just a new set of routine. It's a lifestyle. Kung hindi mo naiintindihan, isipin mo tong mabuti. Kung sa loob ng 6 na buwan mong palugit, nagawa mo lahat at naging successful ang self-improvement journey mo, ask yourself, ano nang sunod mong gagawin? What's next? Titigil ka na ba dahil nakamit mo na ang end goal mo? Ano nang gagawin mo sa sunod na 6 na buwan? You see, that's the tough question nobody knows what to answer. Hindi na nila alam ang sunod nilang gagawin dahil mali ang pagkakaintindi nila sa self-improvement. They thought it was short-term, but self-improving is a lifestyle. Kaya bago mo tahakin ang journey na ito, itatak mo yan sa isipan mo. Number 4, all or nothing. Now that you know self-improvement is a lifelong journey, you need to give it your all. At dito bumabagsak ang karamihan ng mga lalaki dahil hindi nila kaya ang ganitong klase ng commitment. Maraming umaayaw na agad sa una kapag nawalan na ng gana o kaya ay di na kinakaya ang hirap. Marami rin naman ang titigil ng ilang buwan o taon at magpapakalunod na naman sa masasamang bisyo. Uubusin na naman ang sarili at isasakripisyo ang nasimulan na, tapos babalik sa self-improvement, gagawin ng ilang buwan, tapos titigil na naman ulit. Cycles and repeat lang ang nangyayari. This is wrong. You see, kung hindi mo kayang ibigay ang buong commitment mo sa bagay na ito, then don't start. Huwag mo nang simulan. It's all or nothing. Hindi pwedeng on and off ka. You will rot your brain. Katagalan, you will face inner problems na pagmumulan ng depression. You see, self-improvement needs real commitment. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya ang ganitong uri ng commitment, wala namang problema doon, pero nakakaawa ka pa rin. You see, life is all about growing up, and growing up is all about improving. Kung sa dalawang bagay na ito bagsak ka na agad, anong klaseng lalaki ka? Ako na magsasabi, napakaliit at napakahina mong lalaki. As a man, we have no choice but to improve. We have no choice. Bilang lalaki, hindi pwedeng maging mahina ka na lang habang buhay. Na-brainwash ka na rin ba ng it's okay to be weak? Kung oo, hindi na nakakapagtaka. You failed as a man. Number 5, addictive. Self-improvement is addictive when you totally embrace it. Tama ang narinig mo. Para sa ilang mga lalaki, nakaka-addict ito, lalo na kapag tuluyan mo nang niyakap ang mundo ng self-improvement. You see, kapag dumating ka na sa punto na wala ka ng ibang gusto kundi mag-improve at mag-improve araw-araw, that is the best addiction ever. At totoo ito, ngunit iilan lang ang nakakarating sa puntong ito dahil hindi madali ang proseso at kailangan ng mahabang pasensya bago makita ang resulta. Hindi ito overnight success gaya ng mga false reality na napapanood mo sa social media.
Ngunit kung umabot ka na sa phase kung saan natatamasa mo na ang resulta ng hirap mo, dito ka na magsisimulang mas ganahan pa. The tendency is you will get addicted in improving, and it's not a bad thing. Sa katunayan, ito ang klase ng addiction na kailangan ng mga kalalakihan. Gawin yung bisyo ang mag-improve araw-araw. Dahil bilang lalaki, we have no choice but to improve. Hindi pwedeng habang buhay kang mahina at palamya-lamyang utak galunggong. Lalaki ka, you are destined for greatness. Nasa potensyal mo na yan, hindi mo palang ginigising. Everybody can be the best version of themselves. Kailangan mo lang gawing bisyo ang mag-improve at gawing addiction ang self-improvement. Number 6. Rewarding. Self-improving is very rewarding. Alam naman nating lahat yan. Hindi madali, ngunit sulit lahat ng hirap mo sa dulo. Learn how to master delayed gratification. Ipagpaliban mo na ang mga short-term pleasures para sa long-term goals. Dahil alam naman natin na ang lahat ng short-term pleasures ay may kaakibat na long-term pain. It's like suffer now and enjoy later, or enjoy now and suffer later. Marahil ngayon bata ka pa at siksik sa enerhiya at kisig, pero kung sasayangin mo ang lahat ng yan sa mga walang kwentang bagay, kawawa ka pagtanda mo. Sa halip, gamitin mo yan upang unti-unting iangat ang sarili mo at itayo ang kastilyo mo. Ako na nagsasabi sa iyo, you have everything you need to be successful in life. You have the potentials. Do not waste it. Kaya kung desidido ka na natahakin ang self-improvement journey mo, pakatandaan mo ang 6 na bagay na nabanggit ko. Asahan mo nang hindi ito magiging madali, ngunit sulit lahat ng hirap at sakripisyo mo sa huli. At kasama mo ako sa bawat hakbang mo sa prosesong ito. Subscribe lang at patuloy na sumubaybay. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.